Parang tama ba yung term ko? Gusto niya akong rapin. Thanks. Hindi ko maano, guys. Tingnan niyo naman yung ano, oh. Tulak kasi to, eh. Tingnan niyo, oh. Di ba halatang ano? Gusto ka diskartihan. Siguro yun yung magandang term, no? Gusto ako diskartihan, pero halatang, gusto niya may mangyari sa amin. Thank you, Bong. Di pa ako nakatayo. Ayaw mag-loading, guys. Tingnan niyo. Gusto niya may mangyari sa amin. Ina to. Diba? Nakipag-inuman kasi ako, nagkakwento ko sa inyo habang inaantay ko. Nakipag-inuman kasi ako yun sa kanya. Tapos ang eksena, ako pa naman bakit parang inaano ako? Ako pa naman maganda pa naman ako makisama. Ang kakaibahan lang kasi kapag nakikisama ako sa mga lalaki, ano kasi ako madaldal talaga ako kapag kunwari sa inuman, if ever makainuman kita. Pag usually, I mean, especially kapag nasa mood ako, hindi ka maboboring sa akin. Baka magtawanan pa tayo. Ganun kasi eksena ko eh. So, ang eksena, yung pagiging ganun ko, feeling ko tinitake advantage nila. Akala nila na gusto ko sila and everything. So, alam mo yun, parang lalandiin ako or like, gusto kong busuhan, ganun. Kaya hindi na ako nakipag-inuman sa lalaki. Makikipag-inuman ako sa lalaki kapag trusted ko, ganun. Or kilala kita. Kaya ayoko din sa lalaki talaga. Kaya naging man-hater ako eh. Sa maraming paraan kung bakit. So, ang eksena, nag-inom nga kami, no? Eh, yung lalaking yung ginalaw niya yung tropa ko, te. Pero hindi na lang mag-name drop, di ba? Kasi hindi niya din naman kilala. I mean, baka sabihin niyo na hindi ko naman kwento, bakit ikukwento ko sa inyo? It's okay, it's fine, kasi hindi naman ako mag-name drop. Wala kayong alam. So, privacy na nila yun. Kukwento ko lang. As long as. Hello. Nasira na naman imagine mo. Hello, Mario. Hi, Ducati. Ay, mo rin ko mag-flirt sa'yo. Ayoko. So, ang eksena ganito, no? Nawawala kasi ako pag nagbabasa ako ng comments. Nadidistract kasi ako. So, wag nga muna ako magbasa ng comments. So, ang eksena, edi nag-inom kami. Etong tropa kong tong babae, ginalaw siya ng lalaking yun. Yung tropa kong babae, ang pangit malasing. Kapag nalalasing siya, alam mo yung lasing na lasing talaga, yung talagang plakta, tapos hindi siya makakagalaw or like, wala, kahit parang pag na-rape mo, wala na siyang magagawa, gano'n. Ako kasi, ang kinaibahan, kapag lasing, kahit lasing na lasing ako, gumagana yung utak ko. Kahit sabihin mong plakda na yung katawan ko, kinang ina mo, mararamdaman kita. May times lang siguro na kunwari, siguro kung patay na ako, makakapag-response pa ako pero hindi na ako makakalaban sa'yo. Gets nyo? Ganon. So, ang eksena nung time na yon, since nagalaw na nga yung tropa ko, natatakot na siyang magpaiwan. Eh, yung tropa ko ngayon, magkaiba kami ng way. Eh di, sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, boy, ako muna mauuna mauwi ha. Sabi ko, sige. Inatid ko siya sa sakay, inatid namin siya ng lalaki. Pangalanan natin siyang, ina naman, pangalanan natin siyang Jason, kunwari. Jason na naman, hilig ko sa Jason. Wala akong ex na Jason na, parang gusto ko lang yung gamitin. Bakit ba? So, eksena, itong si Jason, tropa-tropahan ko nga. Inatid namin si tropa kong girl, si best friend. Ay, wag best friend. Si ano na lang, si Parisha. Nabasa ko kasi sa box, Parisha. Si Parisha yung best friend, I mean yung girl na kaibigan ko ha. Shit, bakit pa best friend? Wait nga lang, dyan pa ba kayo? So, eto si Parisian, di nakasakay na, no, naiwan ako. Bali, 4 kami. Yung si Parisian umalis na, so 3 na lang kami natira. Tapos, etong si Ace, kunwari Ace pangalan, yung lalaki din, 2 lalaki, 2 babae nga kami. Si Parisian sumakay na, si Ace, si Jason, tsaka ako yung naiwan sa sakayan.
Kasi umalis na si ano, si Ace. Sabi ni Ace kay Jason, "Pre, una na ako, ikaw na bahala diyan kay Vera." Parang gano'n. Ina nung ikaw na bahala. Nung una hindi pa ako nakakatunog kasi may tiwala nga ako kay Jason. Eh, di gabi na nun 'no. Sabi sa'kin ni Jason, "Tara Vera, sa bahay kukunin ko yung motor." Gumanon siya, so sumama ako 'no. Sumama, kuwentuhan kami habang papunta sa bahay niya. Bakit ba parang inubo ako bigla, hindi ko alam kung bakit. So, eksena malapit na kami sa bahay niya, parang may nakaparada na tricycle, so nandun ako, nakatigil muna ako, tumigil ako. Sabi niya sa'kin, "Vera, dito ka na muna matulog, bukas na lang ng umaga kita ihahatid." "Promise ihahatid kita." Gumaganon-ganon siya, "Ihahatid kita, dito ka muna sa kwarto ko matulog." Gano'n. Sabi ko, "Ay hindi na." Sabi ko, "Nasaan yung motor?" Kasi sabi niya yung motor daw nasa bahay nila. Sabi niya, "Hindi, hihiram pa ako sa bukas ka na lang ng umaga umuwi, ihahatid kita." Tangina naman, wait lang. Tas pinipilit niya ako, te. Pinipilit ako ni bakla. Siyempre hindi ako sumama. Sabi ko, "Hindi na, uuwi na lang ako mag-isa, te." Eh, medyo malayo, tas ang dilim ng daan, natatakot ako. Sabi niya, "Sure ka?" Ano yung parang ano siya, hindi ko alam, nagre-rage bait ka ba o talagang pinipilit mo ko? Sabi ko, "Hindi na, uuwi na lang ako mag-isa." So, ang ginawa, sabi niya, "Sige, hindi na kita ihahatid." Sabi ko, "Sige." Eh, di parang umiyak na ako nun 'no. I mean, paiyak na ako. So, habang naglalakad kami, hinatid niya muna ako parang sinasamahan niya akong maglakad, pero hindi niya ako ihahatid sa mismong bahay namin or like sa kanto namin. So, eksena habang naglalakad, dumaan yung tropa niya, si ano, kunwari ang pangalan si Roy, ibang tropa 'to, nakamotor. Dumaan si Roy, hindi ako tinignan ni Roy. May kwento rin